gosh, diba? The heat is real. 2 months ago pa nung pumunta dito si Janet Jackson, pero hanggang ngayon, diba? Ang Jackson. Kaya naman our recipe video for today is inspired sa aking mga paboritong natikman na pampalamig or konyelo nung ako'y nag-travel last month. So first, gumawa tayo nitong mga matamis gamit ang nabili kong, ano bang tawag dito? Balikutsa? Panotsa! Panotsa from Batangas City sa palengke, binili to, oh. And ang paggamit daw nito, ito palalambutin mo, tutunawin mo in boiling water. Ang tigas po kasi. Sinubukan ko siyang hatiin. And we're also going to make fruity halo-halo inspired by my recent trip in Japan and Korea. So, gumawa tayo ngayon ng mga pampalamig konyelo. May natikman kasi ko ang sarap-sarap na halo-halo sa Batangas, 'di ba? Yung from Padre Garcia. And isa nga sa mga sikreto talaga nila, ayan, isa sa mga sikreto ko ay nagtapon ako ng tubig. Isa sa mga sikreto nila is they use this panotsa. Iba nga naman talaga yung amoy. Amoy native. Magmamatamis ako ngayon ng balinghoy. This is my balinghoy. Kakat mo lang into cubes. It's very affordable ang balinghoy. So maganda din siyang itinda-tinda or pag may mga bisita ka, iserve mo. Ayan. So itong recipe video na to pala is paghihiwa. Yun ay ipapakita ko sa inyo dahil hanggang mamaya, ang dami ko pang hihiwain. So ayan, natutunaw na po yung ating panutsa. And ang turo dun sa palengke sa Batangas, pag natunaw siya, pag inisto mo yung iyong mga sahog, such as your balinghoy, saging, low flame. So ilalagay ko yung balinghoy dito. Put the balinghoy there. Tapos meron akong kamote dito. Parang kailangan pang dagdagan ng tubig. And then tong saging. Kasi 3 panutsa lang po ang nabili ko sa Batangas. Alam nga naman bumalik pa ako. So pag kinuha lang sa tamis, lalagyan ko na lang po ng muscovado sugar. Okay, so ang turo, low flame lang, iiwan mo lang yan dyan. You're going to slow cook it para talagang mag-caramelize yung iyong panutsa and lumambot din yung iyong mga kamote, saging, at balinghoy. Eto, feeling ko, kailangan dagdagan ko pa ng konting tubig. Okay, so for the fruits, halo-halo. I'm going to slice some fruits. So para kasing pinapangarap ko na, dito ko ilalagay yung halo-halo. Hindi maganda yung pakuan. Yung kapal ng balat. Dapat daw kasi, hindi makapal yung balat. Diba? So tanggalan natin ng laman. Susubukan kong tanggalan siya ng laman na magamit ko tong lalagyan niya. Hindi po ako magaling sa paghihiwa. Ay! O, diba? Ginugulat ko yung sarili ko. Huwag nyo na po masyadong gayahin yan, ha, kung ayaw nyong magpakahirap. Pero pag halimbawa wala po kayong magawa, diba ngayon yung mga bata, walang pasok. Dahil mainit, ay di ayan, mag-experiment po kayo ng ganyan. O, malapit na tong balinghoy ko, o, see? Lumalapot na tong saging, ilalagay ko tong sago.
Kasi makikita mo yung sago, may kaluluwa pa. Ayan o. Kailangan kasi yan translucent. So, isasabay mo na sa pagpapalambot pa ng saging yung iyong sago. Okay. Balik tayo dito. So, gusto ko kasi dito ko kakainin yung halo-halo sa pakwan. And this one, you can just cut it into cubes. And then, ipapasok ko po ito sa ref. Kada hiwa ko, pasok sa ref. Kasi, the key to a good halo-halo is, kailangan po yung mga sahog malamig para hindi siya humuhulas. And this is Hami melon from Korea. Tanggalan mo muna ng balat. If you want to make melon juice, itabi mo to. Then you just cut this into cubes. It's very important to have this, meron kang ganyan na parang trash bowl. Eto, hindi ako binibigo nito, laging matamis. And crunchy. So, melon. Tapos, ire-ref ulit. I have here some nice strawberries. California strawberries. Just cut them into chunks like this. Malapit na din yung aking mga minamatamis. Also slicing some kiwi. And pinatay ko na po itong balinghoy and kamote. Ayan na po siya. And the saging, mukhang malapit na rin. Okay, so itong saging, mga 2 to 3 minutes, papatayin ko na din. Gusto ko lang yung medyo mag-caramelize. And then this, we just cut into cubes. Ripe mangoes. Cut it like that. And then use a glass para maganda yung hindi kita yung fibers. Tapos ito, nagpabili ko ng buko. Sa kagustuhan ko kasi na dito sana sa buko mismo maghahalo-halo. Kaso ang liit. Diba? Pero mukhang pwede naman. Kaso ito, paano ko ba? Nagaganon ba to? Nako, laitin nyo na po ako. Pero kasi hindi ako sanay magbaak ng buko. Eto nga, feeling ko sasabihin ng iba, mali itong pagkakayod ko. Ito, pwede kong gawing bahay ng halo-halo. Eto po, itatapat ko po sa air cooler para lumamig. Kasi, pag mainit po ang sahog, of course, common sense lang po, malulusaw po ang yelo ng halo-halo. So, preferably, lutuin mo po yung sahog a day before. So, ito, may air cooler tayo dito. Ayan, itapat lang natin siya sa electric fan. Ayan na, we are ready to assemble our halo-halo. So, ito, I'm going to give you some tips. Ito yung crushed ice. So, nagkaskas tayo ng yelo
makikita mo yan, meron kaming industrial na pangkaskas ng yelo. That is made in Taiwan. So this machine produces super fine ice na para ng pang-bingsu. So nasa sayo naman, actually, kahit anong klaseng kaskas ng yelo, pwede. So naglagay ako dito ng konting shaved ice and I'm just going to put my milk container. Kasi napaka-importante. As mentioned, kailangan yung mga ilalagay mong sahog sa halo-halo mo is at least cool. Hindi pwedeng may mainit or hindi pwedeng may maligamgam. So I have here my evaporated milk. Ito po ay chilled din. Equal amounts of condensed milk and evaporated milk. Ayan. So, yan ang ilalagay mo. Tapos, tong condensed milk mo naman pangbuhos mo dun sa ordinary halo-halo mo. Make sure din na malamig yung lata. So, ayan. Pwede na tayo mag-set up. Unahin natin yung ordinary halo-halo. Actually, ito po. Maganda din. Naka-freezer. Kasi pagka fin-freezer mo to, ito mismo yung pipigil sa pagtunaw ng halo-halo. Kaso lang, wala kaming time kaninang mag-freezer. Ito yung ating matamis na kamote, balinghoy, and saging. So, I'm going to put some ice. Pwede din namang hindi dito, ha? Kung gusto mo lang. Feeling ko kasi pahirap pag dito. Parang maliit yung buko. Diba? Kung gusto mo lang. And then you put some milk, kamote, saging, balinghoy. Feeling ko po kulang pa nga sa bukas to or maliit talaga yung buko natin. Pero I'm very sure masarap to. Ito una kong titikman. Good. Hindi ko alam kung nabanggit ko kanina, no? The reason why I use this three is dahil napaka-affordable po nila. So, yan yung parang abot kayang halo-halo, pero masarap. Parang feeling ko, kailangan lang, mas liitan ko pa yung chop nitong balinghoy. Now, I'm going to show you how to assemble the fruits halo-halo. Pero pwede mo din naman dito sa pakwan. So, ice. Ito naman po panawagan lang. Sa mga magtitinda po, kung may bala ka magtinda ng halo-halo, bigyan nyo naman po ng konting space para naman po talagang mahalo ng maayos yung halo-halo. Minsan po kasi, apaw na po, hindi na po mahalo yung halo-halo, di ba dapat nga po halo-halo? Charot. Di ba? Naman ng milk. And then you put your fruits. Lagyan natin ng buko. Watermelon. Sarap, madaming watermelon. Kiwi. Mangoes. Strawberries. Melon. And cornflakes. May nakita kong cornflakes dyan. Kunin natin yung cornflakes. Para bongga, ito may dahon tayo ng saging dito. Makakasandakot na cornflakes. Diba? Tingnan nga natin kung sinunod ko po yung sarili kong tip na kailangan nahahalo ang halo-halo, di ba? O, subukan po nating haluin. O, di ba? Maski pa paano,
Kahapon po kasi, Diyos ko, nasa Tagaytay po kami. Kumain po kami ng halo-halo sa isang restaurant. Sikat na restaurant to, ha? Hindi basta-basta. Masarap po yung halo-halo, kaso yung halo-halo po ni Rosette, hindi po niya mahalo. Natapon po yung kalahati. Kasi, apaw na apaw po. Okay naman po yun, di ba? Kasi, di ba, ikaw, parang nakasulit ka kasi talagang hitik na hitik sa laman. Kaso lang, yun lang, medyo makalat. Hindi naman po ako nagre-reklamo, ha? Sino ba magre-reklamo na punong-puno yung laman ng halo-halo? Ayan, so eto, tignan natin ito. Oh my God. Kasi siguro parang the past few days, araw-araw ako kumakain ng halo-halo. So ngayon, eto naman, kasi sa Korea, ganito yung inaano namin, bingsu na puro prutas, tapos may cornflakes. Ang sarap. Tsaka feeling ko lang, ha, medyo ay ganun din naman, may asukal din to. Hindi naman to mas healthy. Yung strawberries ko lang maasim. Yung mangga masarap. Kung gusto mong lagyan ng saging at sago, edi lagyan mo. Ihalo-halo mo na. So what are you waiting for? Gumawa ka na. So these are just ideas. Especially ngayon, di ba, stay at home tayo dahil napakainit po sa labas. Nag-iisip tayo ng malalamig na pwedeng imerienda, pwedeng i-dessert, pwedeng bonding ninyong pamilya during the summer season. And eto po ang aking last words dito sa episode na to. Walang masarap at mali. Nalito ko. Walang hindi masarap at walang maling halo-halo. Kaya nga siya tinawag na halo-halo, di ba? Ihalo mo kung ano ang gusto mong ihalo, kung saan ka happy. I'm going to see you soon.